Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Nakikipag-ugnayan sa iyo ang serbisyong Analytical Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Iminumungkahi naming isaalang-alang ang lahat ng mga parameter ng organisasyong pinag-uusapan ng mas maingat. Titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya TeraWulf Inc., ticker DLNE. Ginawa ang pagsusuri batay sa impormasyon noong Abril 20, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets, kumpanya TeraWulf Inc. nabibilang sa subkategory Crypto. 36 na organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Ito ay napakakinatawan. Hanapin ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, -8 sa 10 puntos. Average na marka para sa subkategory, 1.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa pangkalahatan, maaari nating tandaan na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na -8 puntos para sa kumpanya TeraWulf Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya TeraWulf Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya TeraWulf Inc. nagpakita ng pagbabago ng 25.6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 9.6%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit dapat nating tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya TeraWulf Inc. tinatayang nasa $0.9 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $66 bilyon. TeraWulf Inc. account para sa isang bahagi ng 1.361%. Ito ay isa sa mga maliliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.23 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $26 bilyon. TeraWulf Inc. bumubuo ng bahagi ng 0.8%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga inookupahang bahagi ng stock exchange at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi TeraWulf Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 1.361%. Ang book value ay 0.8%. Ito ay 34% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng kumpanyang nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa $0.467 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa 203% ng kapital ng kumpanya. Pagtatasa ng antas ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, -2 puntos. Ang balance ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Habang ang average sa subkategory ay 57, na mas masahol pa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, -2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $73 milyon. Inaasahang magiging $45 milyon ang inaasahang kita para sa darating na 12 buwan. At ito ay 38.4% mas mababa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balanse ng kita ay 6.4. Ang average sa subkategory ay 4, na 60% mas mataas kaysa sa average sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $140 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Nalubhang masama para sa presyo ng kumpanya.
Pagtatasa ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang margin ay -52.5% na may average sa subkategory na 7.1%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 59.6%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.152%. Ito ay 775% mas mababa kaysa sa market capitalization share. At ang katotohanan ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa halaga ng stock market ng kumpanya. TeraWulf Inc. malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $75,125,000 at para sa subkategory na $8,376,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 774.8%. Pagtatasa ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado na binawasan ng $6,108.3 dolyar. Ang average para sa subkategory ay $147,200. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 4,048%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang dami ng benta sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay $11,667,000. Ayon sa subkategory $2,078,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 461%. Pagtatantya ng bahagi ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang pagbabahagi ay maikli 30.4% na may average para sa subkategory na 9.7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Tagapagpahiwatig RA14 na nagpapakita ng antas na 39% para sa kumpanya TeraWulf Inc. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 45%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay tinatayang kapareho ng mga pagbabahagi ng kumpanya TeraWulf Inc. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $2.34. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $8.04. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ng pinagkasunduan na pagtataya ay humigit kumulang 243%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng Tulong Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities ng kumpanya TeraWulf Inc. Impormasyon at reference system para sa Stock Valuation Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng order para sa pagbagsak sa presyong $2.35. Bukas ang order dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 1.56. Ang stop loss ay nakatakda sa 3.14. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ang order ay naayos ng nakapag-iisa batay sa mga resulta ng session noong Mayo 20, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, YILI ay magiging pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito.
Kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalance, ang kabaligtaran na pagkakasunod-sunod ay otomatikong isinara. Maraming salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.